Ayan. Let's declare Luke 4:18 to 19. Let's put our hands on top of our hearts and let's say, 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set up liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Amen. Our God is Jesus, the Anointed One. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Come on. Thank you, Lord. Now, this time, let's declare our J1 culture. Ayan. Ayan ay sa laging kakasabi nangyayari. Amen. Habang lalong dinedeklara ay nagaganap sa buhay mo. Kaya naman, this time, as we declare, maniwala ka. Ginagawa yan ni Lord sa'yo. Amen. Come on, let's declare this. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. And I am not extreme. Amen. Palakpakan mo si Lord. Woo! Thank you, Lord. Ikaw na yan. Amen. Praise God. Bago po tayo magpatuloy, no? Nakikita niyo po ba yung ating mga kagamitan ngayon? Salamat sa Lord, inihahanda na tayo ni Lord sa mas matinding gagawin pa niya. Sa J1 Sherwood Park. Nire-ready na tayo ni Lord eh. Nararamdaman ko na ina-accelerate ni Lord ang lahat ng para sa mga taga J1 Sherwood Park. Amen. Nangyayari na. Amen. At marami pang parating. Amen. Amen. Sino dito excited today sa word ni Lord? Tandaan niyo ba yung mga declaration still, yung mga words ni Lord nung Vision Day? Unti-unti na pinapakita ni Lord. Ina-accelerate na ngayon lahat ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, partner, pinapabilis na ni Lord. Yung para sa'yo. Anong sagot? Amen. Praise God. Palakpan natin si Lord. Amen. Accelerated eh. Tandaan nyo, sabi sa 1 Peter, nagtatanim pa lang umaani na. Yun. Accelerated eh. Amen. Sabihin nga natin, I am favored. Mas malakas, I am favored. Yung naniniwala ka, I am favored. Amen. Praise God. Kaya sabi mo sa katabi mo, wala ka pang ginagawa, pinagpapala ka na. Bakit? You are favored. Amen. Magturo ka ng 7. Maghanap ka ng 7. Maghanap ka ng sasabihan 7. Sabihin mo, you are favored. You are favored. 7 dapat ha, 7. Dapat 7. You are favored. Yan, you are favored. J1 Sherwood Park is favored! Amen! Praise God! Dahil dyan, wow! Dahil dyan, we're gonna remind everyone sa ating mga upcoming events this January and Feb. First thing, this coming Friday ay First Youth Night of the Year! Woo! First Youth Night ng young people! Yan! Sino dito ang mga young at heart? Pwede kayo dyan. Dahil ang title ng kanilang gathering ay Move On. Wow. Sino dito gustong mag-move on? Aba, parang lahat pa. Lahat pa gustong mag-move on. And next, of course, meron tayo, this coming February, last Sunday na po ng January. 11 months na lang, Pasko na uli. Ang bilis po ng panahon, amen, ina-accelerate na ni Lord eh. Pinapabilis na ni Lord lahat ng inihanda niya sa buhay mo. Kaya naman, this coming February 21, kailan daw? February 21, ano pong meron? Couples Night. Yun. Tas ang kamay na may asawa na. Yun. Tas ang kamay ng engaged na. Yan. Tas ang kamay ng gusto na mag-asawa. Yung pong ating couples night ay para po sa mga may asawa. Pastor, paano po pag girlfriend and boyfriend? Kung kayo engage, pwede. Pero kung hindi pa, bawal. Okay? Pastor, paano po kung wala na yung asawa ko? Let's say na kay Lord na or merong ganyan. Basta ikaw ay under ng marriage, pwede kang pumunta. Okay? Ayun po ay basta ikinasal na, pwedeng magpunta. Pastor, pwede po ba yung kaibigan ko? Yes. Yung po ay open sa lahat. Okay? Kailan po ulit? February 21. Anong meron?
Couples night. Sino excited doon? Yan. Ipagde-date po namin kayong mga mag-aasawa. Yan. It's your time na ibalik. Wow. Kala mo may nawala. Walang nawala. Lalo magmamahal. Amen? And later, ngayong gabi, wag agad kayong aalis. Pastor, bakit? Abay, A-night mamaya. Wow, marami palang celebrants ng January. Sa lahat ng may birthday, happy birthday! Sa lahat ng may anniversary, happy anniversary! Yan. Mamaya natin kayo kakantahan, kaya wag kayo agad aalis. Okay? May bago po ba tayo tonight? Meron. Pastor, bagong gupit, meron! Woo! Pastor, bagong kilay, meron! Woo! Amen? Alright, sige. Sabi mo sa katabi mo, partner, pag A-night, mag-invite ka. Okay? Anyways, are you guys ready sa word ni Lord tonight? Handa na po ba kayo? Amen? Pumalakpak sa Lord ang excited. Amen. Parang hindi naman kayo excited. Pumalakpak sa Lord ang excited. Amen. Yan po palakpak, huwag niyong titipirin. Yan po ay una, pampapayat. Palakpak sa Lord ang excited. Yun, madami pumapayat. At yan pong palakpak ay sampal sa kaaway. Amen. Pumalakpak sa Lord ang excited. Yun, praise God. Kaya naman, we're gonna dive in to our text. We're gonna go na. Are you guys ready? Let's open our Bibles in. Or before we open our Bibles, ang title po pala ng ating message for today is, handa na ba kayo? Ang title ng ating message today ay, Hello, Love Again. Ang title po natin ngayong gabi ay, Hello, Love Again. Sabihin mo nga, Hello. Maghanap ka ng sa tawagan, Hello. Ano ko sa kabila, Hello. Ano ba kapag sinasabing hello? Kinukuha mo yung attention. Hello. Kamusta ka na dyan? Oh, hello, kamusta na? Ang title po natin tonight ay, Hello, Love Again. Yan. Pastor, ang aga naman. Parang kinikilig na ako mamaya. Lalo kayong kikiligin kay Lord. Sino may gusto nun? Amen. Di ba pag sinabi nating hello, nakakaagaw ng atensyon? Pag may tumawag sa'yo, pero ako di ba pag may tinatawagan kayo tapos nag-hello, anong sagot mo? Hello, ano na, kamusta ka na? Di ba ganon? Pag may nag-hello sa'yo, pero yung iba nga, kaso yung iba, tinatawagan mo hello, pinagbababaan ka. Oh, wag na kayo magkamot ng ulo. Anyways, let's open our Bibles in Book of Revelations, chapter 2, verses 2 to 7. Are you guys ready? Let's open our Bibles in Revelations, chapter 2, verses 2 to 7. Okay, let's read. Verse 2, sabi dito, si Lord po ang nagsasalita dito. Sabi sa verse 2, Revelations chapter 2, it says here, I know your works. Your toil and your patient endurance, and how you cannot bear with those who are evil, but have tested those who call themselves apostles and are not, and found them to be false. Focus tayo doon sa first part ng verse 2. Sabi ni Lord sa'yo, I know your works. Ang sweet ni Lord, no? Yung parang sasabihin sa'yo ni Lord, anak, alam ko mga pinagpapagudan mo. Anak, alam ko kung saan ka napapagod. Ang sweet ni Lord, no? Sabi ni Lord, anak, I know your works. Amen. Naunawaan niyo ba? Ganun ka-sweet si Lord. Ngayon, nire-remind ni Lord, anak, alam ko lahat ng nasa puso mo. Amen. Titigan mo yung katabi mo. Alam mo ba lahat ng nasa puso niyan? Siguraduhin mo. Siguraduhin mo. Pastor, ako po ang laman ng puso niya. Wow, sana all. Yan. Mamaya, bibigyan na kita ng mic. Yan. Gusto ko yung may nagre-react eh. Maganda yung may nagre-react. Okay, verse 3. Punta tayo sa verse 3. Sabi sa verse 3, I know you. Ganun ka sweet si Lord. Alam ko. Wow. I know you are enduring patiently. Gabi, no? Baka kasi nakakalimutan natin. No? Kasi January pa lang, parang ang dami ng pinapatunayan ni Lord, ang dami ng testimony binubuo ni Lord, to the point na, Lord, pwede bang magpahinga muna ako? Pero you know what? Nire-remind tayo ni Lord today. Anak, alam ko kung anong pinagtatagumpayan mo. Sabi sa verse 3, anak, alam ko anong tinitiis mo. Kasi sabi ni Jesus,
I know you are enduring patiently. Hindi lang yon. Bearing up for my name's sake, and you have not grown weary. Tingnan mo yung katabi mo. Kahit mukhang pagod yan, masaya yan nag-church. Parang hindi kumbinsido. Tingnan mo yung katabi mo. Parang kahit pagod yan, masaya yan dito, nagwo-worship kay Lord. Amen. Bakit? Kita ni Lord ang puso. Amen. Ang sarap malaman. Nakita ni Lord lahat. Kita ni Lord lahat ng iniiyak mo. Kita lahat ni Lord ng hinihintay mo patiently. Kita ni Lord lahat ng talagang ipinapanalangin mo sa Kanya. Alam ni Lord lahat. Sabi mo nga sa katabi mo, alam ni Lord lahat. Kahit yung sikreto mong iniiyak, kahit yung nasa puso mo, hindi mo masabi sa iba, alam ni Lord lahat. Ang sarap malaman, no? Alam ni Lord lahat. Let's go to verse 4. Verse 4. Pero sabi ni Lord sa verse 4, tingnan nyo to. But I have this against you. Aray ko. Sabi ni Jesus, patapos niyang sabihin, alam ko ang tinitiis mo, alam ko ang pinagtatagumpayan mo, alam ko ang mga hinihintay mo. Pero tingnan niyo, sabi ni Lord in verse 4, but I have this against you, that you have abandoned the love you had at first. Isipin natin, what if, hindi what if, totoong nire-remind tayo ni Lord. Verse 4, pero may tampo ako sa'yo. Ang sakit kayang marinig kapag yung mahal mo sa buhay may tampo sa'yo. Tama, mali. Yung nga yung kaklase mo, lagi kayong magkasama sa lunch, lagi kayong magkasama sa mga happenings, school bukol pa nga kayo. Tapos maririnig mo, may tampo ako sa'yo. O kaya naman, meron kang ka-workmate mo, best buddy pa kayo sa work. Ganyan, lagi kayong magkasama, sabay kayo nagta-time out, sabay kayo nagbe-break, sabay kayo sa lahat ng bagay. Tapos ang sasabihin sa'yo, may tampo ako sa'yo. O kaya naman, meron kang best friend, tapos yung best friend mo, parang lagi kayong magkausap dati, lagi kayong nagbibigay ng regalo. Tapos dumating sa point, may tampo ako sa'yo. How much more? Ang nagsasalita dito ay si Jesus. Listen to His voice. What if sabihin sa'yo ni Lord, anak, may tampo ako sa'yo. Anong pakiramdam? Masakit o masarap? Masakit. Kasi ang sabi ni Lord, may tampo ako sa'yo that you have abandoned the love you had at first. Asakit. Masakit. Sabihin mo nga, aray ko. Diba? Yung marinig, yung nagpapagaling, yung naghihimala, yung nagawa ng breakthrough, yung nagbibigay sa atin ng lakas, ang maririnig natin, anak, may tampo ako sa iyo. Yung nagpo-provide sa iyo kapag may kailangan ka. Yung laging nandyan, nagpapalakas sa iyo kapag nangihina ka. Tapos ang maririnig mo, anak, may tampo ako sa iyo. Bakit daw may tampo? That you have abandoned the love you had at first. Hindi mo na ganun kamahal. Verse 5. Let's continue reading. Verse 5. Remember, therefore, from where you have fallen. Tanda mo ba kung saan ka inangat ni Lord? Tanda mo ba, anak, kung saan kita inangat? Tanda mo ba, anak, kung saan kita iniligtas? Remember, therefore, from where you have fallen, repent, and do the works you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place. Intindi? Nagtatampo na nga, tatanggalin pa yung liwanag. Remove your lampstand from its place. Unless, ulitin natin, sabihin natin, unless you repent. Verse 6. Pero itong meron ka eh. Si Lord ang grabe maglambing. Si Lord sandwich eh. Verse 6. Yet this you have it. Pero ito, kita ko sa iyo, alam ko meron ka.
You hate the works of the Nicolaitans, which I also hate. If you're gonna search po Nicolaitans, sila yung merong mga pagan belief, ganyan. May mga immorality silang ginagawa. Yun ang gusto ko sa'yo, sabi ni Lord. Gusto ko yun, naayaw mo yung mga ganon. Tama yun, anak. Verse 7. Last verse, verse 7. It says in verse 7, He who has an ear. Ulitin ko. He who has an ear. I-check mo nga, may tenga ba yung katabi mo? Dalawa, hindi kulang. Dalawa. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the church. Ulitin ko, lahat daw ng may tenga, pakinggan mo ang sinasabi ni Holy Spirit sa iyo ngayon. Amen. Remember, yung ating first prayer works, kung andun kayo, grabe yung revelation ni Lord. Sabi doon sa ating first prayer works, Lord, speak. Your servant is listening. Tingnan niyo to. Let those who have ear, let him hear. Ngayon, lahat tayo may tenga. Tama. Naniniwala ako, lahat tayo ngayon kakausapin ni Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kakausapin tayo ni Lord. Kakausapin tayo ni Lord. To the one who conquers, I will grant to eat the tree of life. Wow, may reward. May reward. To the one who conquers, I will grant to eat of the tree of life, which is in the paradise of God. Can we just all close our eyes? Let's bow our heads and let's pray for a bit. Hallelujah. Father God, salamat for you have brought us here together, not just to have fellowship, not just to be in this place physically, pero salamat, Lord, meron kang nire-reveal ngayon sa buhay ng bawat isa. Lord, Holy Spirit, right now, all distractions, we cancel them out. Lahat, Lord, na maghihinder for your children to receive your revelation today, Lord, we just come against them. And Lord, thank you that today is the day of our deliverance. Today is the day of our freedom. Today is the day, Lord God, na lahat kami, Panginoon, patuloy kaming lalangoy sa pag-ibig mo. Holy Spirit, we just entrust everything unto you. We love you, we praise you. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise God. Palakpan natin si Lord. Sabihin nga natin uli, hello, love again. Sino bang nakapanood ng pelikulang yan? Tama, ano bang title nun? Tama, hello, love again din ba? Ah, sorry naman. Baka makapiright tayo. Kasi andito, sino nga yung bida doon? Ha? Si Alden? Andito kasi si Alden? Anyways. May tanong po ako sa inyo tonight. I have a question, church. The question is, who fills your heart? Ano ang pumupuno ng puso mo? Sino ang pumupuno ng puso mo? Diba last week, on our service last week, on our topic, establishing the altar, the Lord revealed na ang altar natin ngayon ay ang ating puso. Now, the question is, ano ang nagpapasaya sa'yo? Ano ang bumubuo sa'yo? Pastor, si Habi. Wow! Ang sweet. Tapos mamaya, nakalimutan lang magtapon ng basura, galit na uli. Sinong pumupuno sa'yo? Pastor, si wifey. Hindi lang nakapagsaing ng kanin, galit ka na. Sino talaga ang pumupuno ng puso mo? Pastor, si crush. Crush mo lang, hindi ka naman crush. Diba? Sinong pumupuno ng puso mo? Ano ang pumupuno ng puso mo? Or in other words, anong nagpapa-excite sa puso mo? Pastor, excited akong makamit ang pangarap ko. Excited na akong pahabain ang pangalan ko. Paano yung pastor? Dati kasi Emilio Jacinto. Pero ngayon, Dr. Emilio Jacinto, pampahaba ng pangalan. O kaya naman, Jose Rizal. O kaya magiging Engineer Jose Rizal. Di ba nakaka-excite? O kaya naman, ano pa nakapagpa-excite sa'yo? Yung dumating sa point na andyan na yung answered prayer mo. Pumupuno ng heart. Amen? Parang kapag dumating na yung pinapanalangin mo, ang saya-saya ng puso mo. Na kapag dumating yung breakthrough mo, punong-puno ang puso mo.
Yung ba talaga nagpapapuno ng puso mo? Now, the next question is, sino nakaupo sa puso mo? Is it, ang nagpapa-excite lang ba talaga sa'yo yung mga answered prayer mo? Lahat may tinanggap, especially nung Vision Day. Lahat may bininig si Lord. Lahat may pinagbe-breakthrough ngayon si Lord. Amen. Now, the next question, hanggang kailan mo dala yan? What if hindi nagtagal, labas sa timeline mo, yung pagdating ng answered prayer mo? E di yung pagpuno ng puso mo, hindi pala forever. Parang hanggang dumating lang yung answered prayer mo. What if yung breakthrough mo, labas pa rin sa timeline mo? So yung pagpuno ng puso mo, kapag dumating lang yung breakthrough mo, you know what, church? It's a matter kung anong nasa heart. Okay? Ang usapan natin ngayon ay puso, kaya nga ang title natin, Hello Love Again eh. Okay? Hindi Hello Live Again, Hello, love again. Okay? Revelations 2, verses 4 to 5. Sabi dito, but I have this against you. Alam niyo po, ayan ang ayaw kong marinig kay Lord. Yung sasabihin ni Lord, anak, may tampo ako sa'yo. Imagine, yung nagligtas sa'yo, sasabihin, may tampo ako sa'yo. Imagine yung naghimala sa'yo, nag-provide sa'yo, anak, may tampo ako sa'yo. But I have this against you. You have abandoned the love you had at first. May tanong ako sa inyo, church. Do you still remember the excitement of your heart when you first met Jesus? Do you still remember yung pag-iyak mo noon? Grabe, Lord, niligtas mo ako, binago mo ang buhay ko. Tandaan niyo ba yung moment na yon? Yung para bang nung pagdating ni Jesus sa buhay mo, binago niyang lahat. Tandaan niyo yon? Tandaan niyo yon? Tandaan niyo yung time na talagang nanghihina ka, you don't know what to do, wala kang malalapitan, pero si Jesus mismo lumapit sa sitwasyon mo. Tandaan mo yung sarap ng puso. Tandaan niyo yung pagpuno ni Lord sa puso mo. Grabe, di ba? Naalala niyo? Pero, nire-remind tayo ni Lord, anak, may tampo ako sa'yo. Baka kasi, yung pag-ibig mo sa akin, hindi na kagaya dati. Baka kasi, andito ka lang, pero yung puso mo wala dito. Baka andito ka lang, pero yung isip mo nasa babaunin ng anak mo bukas. Baka andito ka lang, pero yung isip mo magkakatapusan na uli, Lord. Parang hindi ko na kaya, Lord. Paulit-ulit na lang. Buwan-buwan na lang ako may binabayaran. Ay, malamang. Naunawaan niyo po ba? Do you still remember how passionate you were the first time you encountered the love of Jesus? Nung una kang natunaw sa pag-ibig ni Lord, tandaan niyo ba yun? Kahit yung mga dito lang nakakilala kay Lord, kahit yung nasa Pinas pa nakakilala ni Lord, kay Lord, tandaan niyo pa ba yung unang sabik ng pag-ibig mo kay Jesus? Tandaan mo ba yung intensity ng tagpuan mo kay Lord dati? Diba? Dati excited ka mag-devotion. Woo! Lord, I will do everything for you. Nung dumating ang mga dapat harapin, Lord, maiintindihan mo naman ako, di ba? Lord, mauunawaan mo naman ako, di ba? Remember, you have abandoned the love that you have at first. Dati wala kang pakialam. Kahit pagalitan ka ng kahit sino man, basta na kay Jesus ka. Dati wala kang pakialam. Basta nagtataas ka pa ng kamay. Baka nga yung sa iba sa inyo, youth, ngayon kayo ay mga adults na, pero youth pa lang kayo nakakilala kay Lord. Tandaan nyo ba yung hype ng pagtalon kay Lord? Tandaan nyo ba yun? Wala kayong pakialam. It could be it's you and Jesus against the world. Okay ka na. As long as you're in the Lord's presence. Basahin natin Revelations 2, verses 2 to 3. Sabi dito, I know your works. Alam ko lahat ng pinagpapagalan mo, your toil and your patient endurance, and how you cannot bear with those who are evil. Alam ni Lord eh. Doon pa lang, sarap na maisip, alam ni Lord. Kagaya ng sinabi natin kanina, Lord, alam mo naman, mayroon akong
Pinaghahandaan, baka naman. Wow. Lord, you know exactly my situation is. Baka naman pwedeng, saka na lang. Alam nyo, pwede pala yun. You are serving the Lord, yet doesn't love the Lord. Pwede pala yun. Naglilingkod ka kay Lord, pero hindi mo mahal si Lord. Kasi sabi dito I know your works. I know you are enduring patiently and bearing up to my name's sake. Pwede pala yun. Meron palang nagsaserve, pero hindi mahal si Lord. Meron palang laging nasa church, pero ang puso, wala kay Lord. Pwede pala yun. Pwede pala na dumating sa point that you are serving God, you are doing things sa kingdom ni Lord, pero yung relasyon mo sa hari, wala. May ganun pala. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Sigurado ka? Sigurado ka? You know what? Church, ito ang gustong ipaunawa sa atin ni Lord. Kasi this is our last Sunday of January. This is the last Sunday of our first month of 2026. Kaya naman ngayon, magkaunawa na tayo. Sino ba ang nagpapatibok ng puso mo? Ano ang laman ng puso mo? Okay? Many are good Christians, but few are high-caliber disciples. Maraming Kristiyano, pero kakaunti ang disipulo. Naunawaan niyo po ba? Pastor, hindi ba mag-same-same lang yun? Christians and disciples, aren't they the same? You know what? Naggawa po ako ng chart para maunawaan natin ang kaibahan ng Kristiyano at disciple. Tingnan natin. Una, malinaw ba? Ayan. Focus muna tayo sa Christian. Tingnan natin yung commitment level kapag Kristiyano. When you are a Christian, this is your commitment level. A Christian may believe in Jesus as Savior. Praise God, Kristiyano ka, you are followers of Christ. Naniniwala ka na ang tagapagligtas mo ay si Jesus. Amen. Tingnan natin ang disciple, commitment level. Commitment level ng disciple. A disciple recognizes Him as both Savior, tagapagligtas, at Lord. May kaibahan kasi yon. Kapag sinabi nating Lord, siya yung lahat susundin mo. Amen? Kasi yung iba, kilala lang nila si Jesus na nagligtas. Pero hindi talaga si Jesus ang nasusunod sa kanilang buhay. Tanungin mo sarili mo, Kristiyano ba ako, disipulo? Next, active versus nominal. Pag Christian can sometimes be used to describe someone who identifies with the faith without necessarily practicing it actively. Alam niyo, may kakilala kayo, magaling mag-post sa Instagram ng ganito, ganyan, pero hindi mo nakikita sa buhay. Aray ko. Kristiyano yon. Pero pag disciple, tingnan nyo. A disciple is an active learner. Or in Greek, kasi, kaya sinabi active learner, it comes from the Greek word mathetes. Ibig sabihin, laging uhaw na matuto. Hindi marites. Mathetes. Okay? Mathetes. Okay? Active learner ka, gusto mo laging magbabad sa word ni Lord. Hindi ka lang nagpo-post, nakikita sa buhay mo. You are not just preaching Jesus, you are also practicing what Jesus told you. Nagigets nyo? Next slide. Another difference. Lifestyle ng isang Christian. Christian just follow with partial obedience. Surface level faith. No followers. Kristiyano ka lang. Pero ang pagsunod mo kay Lord, 5%, 10%. Lord, meron kaming ganitong party. Lord, meron kaming ganito. Kasi nga, kilala mo lang si Jesus as Savior, hindi Panginoon. Bakit no followers? Wala kang dinidisciple Wala pa. Kristiyano ka lang. Kumbaga, sabi ng iba, parang ka lang minamarkahan mo lang ang upuan sa church. Nagigets nyo? Pag disciple, paano ang lifestyle ng isang disciple? Discipleship involves total surrender. Sabihin nga natin, total surrender. Pag sinabing total surrender, buo o kalahati lang? Buo. Total surrender, transforming one's life to match Christ. Ibig sabihin, hindi lang ikaw ang nababago, ang desire mo mabago din ng iba. Transforming one's life to match Christ. And according to many,
making other disciples. Christian, wala kang disciple. Hindi ka pa nakapag-disciple. Pero kapag disciple ka, nakakapag-produce ka ng kagaya mo. Tanungin mo lang yung sarili mo, am I a Christian or am I a disciple? Bahala na kayo. In terms of being described naman sa Bible, Christian is used only 3 times. Often as a descriptor of followers sa Bible. 3 beses lang nabanggit ang word na Christian sa Bible. Pero, how many times does the word disciple being mentioned in the Bible? 281 times. Not just 1, not just 2, not just 3, but 281 times. Ganong ka-intense. So, alin na mas mahalaga? Pagiging Kristiyano o pagiging disipulo? Kayo may sabi. Okay? Ngayon, babalik tayo. Ang sakit kapag dumadating sa time na, Lord, I am serving you, pero ang puso ko wala sa iyo. Lord, I am here to give what I can do. Pero Lord, ito lang, akin na yung iba. Bakit? Kasi Jesus is just your Savior, not your Lord. May tanong ako sa inyo. Do you want to love again? Do you want to love Jesus again? Like last week, if you are here, alam ko may mga nireveal sa inyo si Lord. Nung tayo ay nag-anointing of oil, may pinakita uli si Lord sa inyo. Ang tanong, gusto mo bang mangyari yan sa'yo? Sabihin mo, Lord, sabihin niyo, Lord, I want to love again. Amen. Are you guys ready to put Jesus on top of your heart again? Amen. So let's discuss this. How to put Jesus on top of your heart again. Kasi in the scripture that we had read in Revelation chapter 2, it's the Lord telling you, anak, baka nanlalami ka na sa akin. Baka naman yung Revelation chapter 2 verse 4, sinesedyo sa asawa nyo, hindi yung para sa asawa. Kay Lord yun. Anak, baka nanlalamig ka na sa akin. Anak, baka iba na yung fire na meron ka. Pero praise God, tonight, palalalimin tayo ni Lord sa Kanya. Salamat sa Lord. Gusto ni Lord, lalo tayong ma-inlove sa Kanya. Sino may gusto nun? Amen. Pumalak pa kay Lord. Number 1, how to put Jesus on top of your heart again. Recognize that He loved us first. 1 John chapter 4, verse 19. We love because He loved. We love because He first loved us. Sino dito, ang galing mo magmahal? Yung kada anniversary nyo, 12 midnight pa lang binabati mo na. Ang galing mo magmahal. Sino dito, kapag merong kang talagang minamahal na tao, kahit pagod ka, inuuna mo pa rin siya. Kasi mahal mo. Amen. Eh bakit hindi natin magawa kay Lord? Bakit hindi natin magawa kay Jesus? Alam nyo, nakakapagmahal lang naman tayo dahil una tayong minahal ni Lord eh. Andito nga tayo. We are here to worship the Lord because He first loved us. Amen? The reason why it's a struggle for you to obey and follow the Lord kasi sa isip mo, sapat na yung paglilingkod ko. Sa isip mo, sapat na yung pagsunod ko. Sa isip mo, sapat na yung faithfulness mo. Pero anong sabi ng puso mo? Lord, magsaserve ako sa iyo ha. Pero, ang puso ko, hindi ikaw ang number 1. Lord, ibibigay ko to sa iyo ha. Pero may agenda akong akin. Ayaw ko ng agenda mo. Lord, magiging tapat ako sa iyo. Pero hindi sa lahat. Naunawaan niyo po ba? Nakakapaglingkod lang naman tayo dahil una tayong minahal ni Lord eh. Niligtas tayo ni Lord, hindi dahil tapat ka, kasi tapat si Lord sa'yo. Nakakapag-worship tayo, hindi dahil may lakas tayo, kundi tayo unang minahal ni Lord. Naunawaan niyo po ba? Romans, we cannot outgive God's love toward us. Hindi natin kayang i-overcome ang pag-ibig ni Lord sa atin. We cannot outgive God's love. Yung sasabihin mo, magbibigay na lang ako, yun na yung pagmamahal ko. Bakit? Nabibili mo bang pagmamahal ni Lord sa'yo?
Ay, hindi, mag-serve na lang ako, ganito, ganyan. Bakit? Matutumbasan mo ba yung pagpapako ni Jesus para sa'yo? Sige, kung yan nasa isip mo, ilabas ang pako. Ilabas ang krus. Ipapako ka na namin. Hindi natin kayang talunin si Lord sa bigayan ng pagmamahal. Lagi mas matindi ang pagmamahal ni Lord sa atin kaysa yung pagmamahal natin sa Panginoon. Hindi natin kayang talunin si Lord. When it comes to love, si Lord, mas matindi ang pag-ibig niya kaysa yung alam mo mahal mo siya. Naunawaan niyo ba? Bakit una tayong minahal ni Lord? Romans 5 verse 8. But God shows His love for us. Si Lord, minahal na tayo. Kailan? That while we were still sinners, Christ died for us. Naunawaan niyo ba yan? Kahit nung malayo ka pa kay Lord, mahal ka na ni Jesus. Kahit ang puso mo makamundo pa rin, mahal na mahal ka pa rin ni Jesus. Kahit yung puso mo hindi pa totally surrendered kay Lord, look at this. Minahal ka na ni Lord. Ganyan kagrabe ang pagmamahal ni Lord. Una kang minahal ni Lord to the point na kahit hindi mo ramdam, basta sinasabi ni Lord, anak, mahal na mahal kita. Kahit hindi mo maunawaan dahil ang dami mo ng pagkukulang, you know what? God says, anak, mahal pa rin kita. Naunawaan niyo ba? Baka kasi kaya hirap na hirap tayo na si Lord ang maging number one sa heart natin kasi iniisip natin na kailangan effort natin para makita natin na mahal natin si Lord. Pero hindi. Kahit pagsamasamahin natin ang paglingkod natin, alam nyo, mas matindi pa rin ang pag-ibig ni Lord. Mas matindi pa rin ang pag-ibig ni Lord sa'yo. Mas grabe pa rin ang pag-ibig ni Lord sa'yo. Bakit? Una tayong minahal ni Lord. Una tayong minahal ni Jesus. Nagigets niyo po ba? Pastor, I have to do this for me to become blessed. Pastor, I need to do this for me to receive blessings. No. Una tayong minahal ni Lord bago niya tayo pagpalain. Una tayong minahal ni Jesus bago tayo maka-experience ng breakthrough. Unang dumating ang pag-ibig. Naunawaan niyo po ba? Una kang minahal ni Lord bago mo siya matutunang mahalin. Una kang nahanap ni Lord bago mo siya nahanap. Si Lord ang nag-initiate. Nagigets niyo po ba? Hindi, Pastor, ako kasi ang naghanap ng church. Kaya ako andito. Pastor, ako kasi ang nag-drive. Kaya ako andito. Pastor, ako kasi ang nagpapapagal. Eh di glory to you. Pero you know what? Lahat ng bagay na gagawa natin kasi una tayong minahal ni Lord. Minahal tayo ni Lord kahit ganyan ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, kahit ganyan ka. Mahal na mahal ka ni Lord. Amen? Nagigets niyo po ba? So why compare the way you serve than the way others serve? Bakit mo lagi ikukumpara? Bakit yung isa, lagi ako mas maaga doon? Eh ano naman? Bakit? Sa kanya ka ba naglilingkod? Bakit yung isa, hindi maka-let go? Ako din, hindi ako magle-let go. Bakit? Nung nakilala mo ba si Lord? Ops, hindi ka makapag-let go, hindi kita mamahalin. Hindi. Nung nakita ka ni Lord, may bigat sa puso mo, niyakap ka na ni Lord. Ganon ang pag-ibig ni Lord. Kahit hindi mo ramdam na worthy ka, kita ni Lord na worthy ka. Amen? Kahit ramdam mo sa sarili mo na hindi ka pa handa, si Lord handang-handang mahalin ka. Why? Because Jesus loved us first. Amen? Nagigets po ba? Pastor, I want to be on fire this year. Maunawaan mo, una kang minahal ni Lord. Amen? Pastor, bakit ako magpapatawad? Eh, hindi niya nga alam, may mali siyang ginawa sa akin. Eh, anak, una tayong minahal ni Lord. Bago pa magkaroon ng bigat ang puso mo, mahal ka na ni Lord. At kahit ngayon may bigat ang puso mo, let me tell you this, una kang minahal ni Lord. Una kang minahal ni Lord. Jesus loved us first. Amen? Naunawaan niyo po ba? God's love removed the pride in our hearts. Yung pag-ibig ni Lord sa atin, kayang tanggalin lahat ng bigat sa puso mo. Yung pag-ibig ni Lord sa atin, mas matindi kaysa sa iniisip mo bakit kayang tunawin yan lahat ng nagpapababa sa puso mo. Bakit? God's love have found us first.
Una tayong minahal ni Lord. Hello? Love again. Amen? Baka hindi mo na ganun kamahal si Lord. Baka nung una lang. Hello? Love again. Baka kapag gantong season ka lang in love kay Lord. Hello? Love God again. Pangalawa, how to put Jesus on top of our hearts again. Una, what's number 1? Recognize that He loved us first. Number 2. Okay, number 2, be born again to burn again. Oh. Be born again to burn again. Gusto mong patuloy na mag-apoy kay Lord, kailangan ma-born again. John 3:3. Jesus answered him, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Pastor, kailangan kong magpalit ng paniniwala. Pastor, kailangan kong magpalit ng nasa puso ko. Kaya nga, you must be born again. You know what? It's not the religion. Yung nasa puso at isip ang kailangang ma-born again. Amen. Kasi January, nung Friday, di ba, ang share, brand new things, ganyan-ganyan. Lahat tayo gusto natin ng brand new things. Amen? We want brand new things. Kasi si Lord may brand new things. Kaso, bakit ang mind same lang? Bakit ang heartbeat ganun pa rin? Jesus wants to break the cycle in you, pero ikaw gustong-gusto mo yung cycle na nasa sa'yo. Yakap na yakap. Gustong-gusto, ang pangit. Pinalaya na ni Lord, lagi nang dinedeklarahan, paganda na paganda, pabuti na pabuti, ganyan-ganyan. Tapos sasabihin mo, kapangit ng buhay ko. Mag-isa na lang ako. Wala na akong pag-asa. Kailangang ma-born again ng isip. Kailangang ma-born again ng puso. Being born again is not a religion, but a total renewal of heart, mind, and soul. Amen. Gusto ni Lord, ma-born again ang puso mo. Amen. Kasi pwedeng, andito ka, pero walang nababago sa puso mo, I pray may baguhin si Lord sa puso natin lahat. Amen. Kasi you know what? Matthew 22:37-39. Sabi dito, and he said to him, you shall love the Lord your God with all. Sabihin natin all. With all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Tatlong recipe. Your heart, your soul, and mind. Kasi hindi pwedeng, gusto mo yung ginagawa mo pero hindi mo mahal. Bakit? Pwede yun. Saan mo makikita yun? Gusto mo yung ginagawa mo kasi may sahod ka pero hindi mo minamahal ang ginagawa mo. Tama. Pwedeng gusto mo yung ginagawa mo kasi nakikita ka ng iba na magaling ka pero hindi mo talaga binubuhos ang puso mo doon. Pwedeng pinapakita mo lang sa iba na okay ka pero hindi ka pa buo. Laging magkakasama yan. Heart, soul, and mind. Again, and he said to him, Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the great and first commandment. And a second is like it. You shall love your neighbors as yourself. Tingnan mo ngayon katabi mo, mahal mo ba yan? Titigan mo, unawain mo, bilangin mo lahat ng mga pagkakamali na tao yan. Isipin mo lahat. Yung ginawa na tao. Ang tanong, mahal mo ba ang taong yan? Kahit ang basihan ng pagmamahal, kahit nasaktan ka, mahal mo pa rin. Bakit? Pag-ibig nga. Amen? Love keeps no records of wrong. Hindi nagbibilang ng pagkakamali ang pag-ibig. Hindi naghahanap ang kamalian ng pag-ibig. Kaya sabihin mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Amen. Gusto ni Lord, napunuin ka ng pag-ibig. Bakit? Gusto ni Lord may mabago sa buhay mo. Binago ka ng pag-ibig ni Lord. Amen. Pumalakpak ang binago ng pag-ibig ni Lord. Nagigess niyo po ba?
You know what? It will be hard to serve Jesus, yet ang heart mo, walang pag-ibig ni Lord. Dapat all in ka. All in ang forgiveness, all your heart in. All your soul, all your mind. All in ang pag-imitate kay Christ. All in. Pag sinabing all in, walang matitira sa'yo. Kahit masakit pa sa'yo, pero dahil gusto ni Lord magmahal ka, magmamahal ka. Bakit? Binago ka ng pag-ibig ni Lord. Binago tayo ng pag-ibig ni Lord. Salamat sa Lord, minahal niya tayo kahit ganito tayo. Salamat sa Lord, pinipili niya tayo kahit hindi natin pinipili si Lord. Why? He first loved us. Sabihin nga natin, hello, love again. Pangatlo, how to put Jesus on top of our hearts again. Love produces fruit. Ang pag-ibig may bunga. Ang pag-ibig hindi mabunganga. May bunga. Pastor, bakit natin ito pinag-uusapan? Kasi gusto ni Lord is 2026, mabunga ka, hindi ka mabunganga. Amen? Gusto ni Lord, this 2026, merong i-produce siya sa'yo. Bakit magiging disciple ka? Hindi ka na lang basta Kristiyano. Disipulo ka ni Kristo. John 14, verse 15. Sabi ni Jesus, if you love me, sabi ni Lord, kung mahal mo ako, china-challenge tayo ni Lord. Grabe si Lord. China-challenge tayo ni Jesus. If you love me, you will keep my commandments. Alam nyo, you know why we're talking about this? Kasi si Lord magpapadala ng maraming tao sa church. Paano kapag yung dumating, pet peeve mo? Ano daw yung pet peeve? Explain. Yung madami kang kinakaayawan. What if yung dumating sa church, yung kontra lagi sa'yo? Paano yan? Paano mo ipapasok sa life group nyo? Paano nyo ipapasok sa small group nyo? What if yung dumating sa church, kailangan ng pag-ibig, tapos ikaw ang damot mo? John 14, verse 15. If you love me, you will keep my commandments. Ang nagmamahal may bunga. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mabunga ka. Hindi mabunganga. Amen? Love produces fruit. You know what? Because the root is love. That's why the fruit is not fire, but love. Pwedeng ang apoy mo andyan, pero hindi mo mahal si Lord. Pastor, pwede yun? Oo, pwede yun. Number 1 ka lagi. Sa mga ganap, gusto mo lagi andun ka, pero ang puso mo nasa iba. Na-experience yun na ba yun? Ikaw yung ka-good night, pero yung puso nasa iba. Diyan kayo magaling. Nagigets nyo? We are telling the Lord, Lord, pag-activation, Lord, I love you, I'm gonna serve you. Pag-uwi sa bahay, TikTok, 10 hours. Facebook, 5 hours. Devotion, 5 minutes. Whoa. Hello? Love again. Amen. Baka kasi dati, on fire ka dati. In love ka kay Lord nung una mo siyang nakilala, even nung youth ka pa, or even now, youth ka. Bakit na iba ngayon? Pastor, madami na kasi akong priority. Pastor, may family na kasi ako eh. Pastor, yung heart ko kasi medyo naahati na eh. Remember, delight in the Lord. Dedicate in the Lord. Amen? Ang ugat ay pag-ibig. Kaya ang bunga, pwedeng hindi apoy, basta may pag-ibig. But to experience Him. Yung pupunta ka sa church, not because a night. Not because masarap ang luto ni ganito. Pero pupunta ka sa church kasi mahal mo si Jesus. Just wanting Jesus. Only wanting the Lord.
More than the things you desire, more than the things you want to build, more than the dreams and goals. Yung si Jesus lang, masaya ka na. Yung gigising ka sa umaga, kahit wala yung good morning niya, masaya ka. Bakit? Mahal ka ni Lord eh. Yung kahit hindi ka napansin na ganito, dahil mahal ka ni Lord, masaya ka. 1 Corinthians 13 verse 13. So now, faith, hope, and love abide. Na ang puso mo, faithful ka lang, pero ang pag-ibig mo, bagsak. Don't lose your passion, church. Nakita na natin ang maraming pinatunayan ni Lord. Since day one of J1 Sherwood Park, kita natin. Kita natin how God is faithful. Kita natin how excited we are. Kita natin how the Lord have moved our heart from point A to point B. Kita natin. Huwag mawawala ang pag-ibig kay Lord. Kung may mababago, dapat lalong ma-inlove kay Lord. Huwag mawawala ang pag-apoy ng puso para kay Jesus. Kung may mababago, dapat painit ng pagmamahal kay Lord. Sabihin natin, hello, love God again. Sabihin natin, hello, love God again. Church, you know what? This is what I pray. Na hindi tayo ma-inlove sa church. Hindi tayo ma-inlove sa worship. Hindi tayo ma-inlove sa kung anong meron tayo. Ma-inlove tayo kay Jesus. Because in Jesus, everything flows. I know life will hit you hard. But God's love will hit you harder. Amen. Struggle is real. Pero God is real. Amen. Mas totoo ang pag-ibig ni Lord sa'yo kaysa sa sitwasyon na baka nasa isip mo lang. Amen. Mas totoo ang pag-ibig ni Lord sa'yo. Malapit na po ako matapos. How to stay in love with God. Paano? We must stay in the flow of God's love. Number 1, magkaroon ka ng ganitong panalangin, Lord, teach me love others the way you love me. Lord, turuan mo akong mahalin ng iba gaya ng pagmamahal mo sa akin. Pag yan naunawaan nyo, grabe, kahit sino kaya mong mahalin. May tanong ako, kaya mo bang mahalin ang sarili mo? Kahit alam mo lahat ng pinagagawa mo? 1 John 4 verse 11, Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Kung minahal tayo ni Lord, magmahal tayo sa iba. Number 2, to heal the wound, you must stop touching it. Para gumaling ang sugat, huwag mo laging binubuklat. Pag lagi mo binubuklat ang sugat, may infeksyon, lalong lalaki. Amen? Magkakanana. Ew. Huh? To heal the wound, you must stop touching it. Kung gusto mong lumaya, kung gusto mong gumaling, talikuran mo na, humakbang ka na pausad. Hebrews 12 verse 1, Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight. Lay down lahat na nagpapabigat. Lay down every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Kung gusto mong gumaling, idil mo, harapin mo ang nagpapabigat sa'yo. Kung gusto mong gumaling, huwag mo laging inuungkat ang nakaraan, past is past and never to be discussed. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kahapon yun. Kahapon na yun. Last one, to flow in God's love. Come to Jesus. Lapit kay Lord. Pag pagod ka na, hindi mo naramdaman pag-ibig ni Lord, gusto ni Lord, ikaw naman na mag-effort. Mag-effort ka naman. Mag-effort naman. Sabi dito, come to me. So para sinasabi ni Lord, anak, mag-effort ka naman. Come to me, all who labor and are heavy laden. Can I ask the worship team po? Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Huwag kang pumunta sa iba kung gusto mo ng pahinga. Lumapit ka sa Panginoon, doon may pahinga ka. Amen?
Huwag kang mananatili kung nasaan ka. Ang gusto ni Lord, mag-effort ka para lumaya ka. Come to me. Ang kulang na, si Lord handa nang ibuhos. Ang breakthrough mo, ang kulang na lang, lumapit ka sa Kanya. Si Lord gusto niya iparanas sa'yo ang freedom. Pero ikaw, you're still clinging on the things that have captured you from the past. Lapit kay Lord. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Bakit? Lahat kay Lord pinapagaan niya. Bakit? Mahal ka ni Lord. Ganon ka kamahal ni Lord. Gusto ni Lord pagaanin ang meron ka. Ang kailangan lang natin tuloy-tuloy na paglapit sa Kanya. Why? Jesus have loved us first. You know what, church? Choose to level up your devotion and intimacy with the Lord this 2026. Piliin mong mag-grow ng pag-ibig kay Lord. Huwag mo lang gustuin ang mga material na bagay. Lahat ay nabubulok, lahat ay naluluma, pero yung pag-ibig ni Lord sa'yo, araw-araw bago. Huwag mong pipiliin yung mga bagay na offer ng mundong ito, lahat yan mawawala sa'yo. Ang piliin mo yung araw-araw, pipiliin ka. Walang iba kundi yung pag-ibig ni Lord sa'yo. Ang piliin mo yung araw-araw ay paglalaban ka. Piliin mo yung araw-araw andyan para sa'yo. Ang piliin mo yung hindi ka iiwan. Walang iba kundi ang pag-ibig ni Lord sa'yo. Are you guys ready to love God again? Hello? Gising na ang mga pusong nasaktan. Andito ng pag-ibig ni Lord. Hello? Love God again. This will be our challenge for today. Church, don't lose your first love. Huwag mawawala ang unang minahal mo na dapat mahal mong una. Walang iba kundi si Jesus. Jesus is our first love. Hello? Kaya siya ang dawan mo. Ang dawan mo ay hindi yung katabi mo. Ang dawan mo ay si Jesus. Kasi si Jesus siya ang unang nagmahal sa atin. Amen? Huwag mawawala ang unang pag-ibig mo para kay Lord. Huwag. Mawala ng lahat. Huwag lang pag-ibig ni Lord sa atin. Everything will fail. Everything will shatter down. Pero God's love, it will fight for us. And realize, Jesus loves you more than you could understand. Ganyan ang pag-ibig ni Lord. Higit sa kaya mong maunawaan. Higit sa kaya mong maintindihan. Higit sa kaya mong ma-receive. Ganyan ang pag-ibig ni Lord. Mag-o-overflow sa'yo to the point na kusa na maglalabas, magproduce ng bunga sa puso mo. Bakit? Punong-puno ka ng pag-ibig ni Jesus. Gusto ni Lord punuin ang J1 Sherwood Park ng pag-ibig ni Lord. Gusto ni Lord mag-flow sa bawat isa ang pag-ibig ni Lord. Gusto ni Lord ikaw mismo ang pagdaluyan ng pag-ibig niya. Church, are you ready? Let's all stand. Close your eyes, bow your head, walang pansinan. And ask yourself, don't mind the person beside you. Don't mind the things around you. Ask yourself today, ano ang nagpapabuo ng puso mo? Ano ang number one sa puso mo? Sino ang nagpapa-excite ng puso mo? Sino ang nagpapabigat ng puso mo? Dapat malinaw kung sino ang heartbeat mo. Kung hindi si Jesus, now is the time. Now is the opportunity na lumapit kay Lord. Come! Sabi ni Jesus, come to me na lahat na nabibigitan. Lapit kay Jesus. Why? Una tayong minahal ni Lord. More than the things that we have experienced. More than the things that we have dreamed of. More than the things na inaasap natin. Ang unang dumating sa atin ay ang pag-ibig ni Lord. Church, desire today for you to grow deeper in your intimacy kay Jesus.
Close your eyes. Bow your heads. Seek Jesus. Sabihin mo, Jesus, forgive me. Jesus, salamat. Mahal mo ako. Sabihin mo, Jesus, thank you for you have loved me first. Lord, salamat. Una mo kaming minahal. Lord, salamat. Una mo kaming pinili bago ka namin mapili. Lord, salamat. You have first chosen us. And Lord, this time, I declare Abba Father's love fall down in this place. Abba Father's love fall down in this place. Get ready, church. Kumakapal ang pag-ibig ni Lord sa lugar na ito. May pinapalambot si Lord sa puso mo. Gusto ni Lord, siya ang number 1 sa puso mo. May binababa siya sa heart mo this time. Gustuhin mo. Gustuhin mo. Baka iba ng priority mo. Baka iba na yung love mo. Baka iba na yung pumupuno sa heart mo. Kung gusto mong mapuno this year, magpapuno ka sa pag-ibig ni Lord ngayon. Oh, Jesus. Oh, yara pa shik. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Ayan na. Ayan na, ayan na. Ayan na. Experience right now. Inaakap ka ni Lord ngayon ng sobrang higpit. Inaakap ka ngayon ni Lord ng sobrang higpit. Anak, mahal na mahal kita. Anak, I have died on the cross for you. That's how much I love you. Jesus is reminding us today that you are worth dying for, that Jesus died on the cross for you to live. Thank you, Lord. Woo. Is enough. Inaakap ka ngayon ni Lord. Get ready, get ready. Ayan na, ayan na. Hinihigpitan ngayon ni Jesus ang akap niya sa'yo. Anak, you are more than the failure that you know. I am here ready to fight for you. Church, love God again. Let Jesus be number 1 in your heart. Bago ka maglingkod, mahalin mo si Jesus. Bago ka mag-offering, mahalin mo si Jesus. Bago ka mag-sacrifice, mahalin mo si Jesus. Oh! Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Church, as we sing this song, use this moment to renew your vow kay Jesus. Use this time. Mag-renewal ng covenant mo kay Lord. Lord, this year gusto ko mas maging malalim sa'yo. Lord, this year gusto ko mas ma-in-love ako sa'yo. Lord, this year hindi lang ako maglilingkod, magmamahal ako para sa'yo. Come on, church, use this time to renew your vow in Jesus. Sige, sabihin mo kay Lord, while we are singing this song, say your covenant kay Lord. Christ is. Come on. Is
is enough for me. Everything I need is in you. Everything. Come on, sabi mo kay Lord, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything let's sing, I have decided to follow Jesus. No turning back. Sige, sabi mo kay Lord, no turning. Iparinig mo sa Kanya. Iparinig mo sa sitwasyon mo na mas pipiliin mo si Jesus. Come on. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough. Come on, let the Lord hear. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is... Sige, parinig mo kay Lord. Come on, sing it on top of your hearts. Sige. Say this covenant to Him. Thank you, Lord. For the last time, awitin ang puso mo, Christ is enough. Christ. Everything I need is in you. Everything I need. Church, look at this. Ephesians 3, verse 19. May you experience the love of Christ. Though it is too great to understand fully, matutunaw ang utak mo kung uunawain mo kung gaano kakamahal ni Lord, hindi mo kayang unawain. May you experience the love of Christ. Though it is too great to understand fully, then you will be made complete. Sa pag-ibig ni Lord, kompleto ka. Sa pag-ibig ni Jesus, buo ka. Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. Come on, church, raise your hand. Let me pray for you. Lord, starting today, may this day be a start na wala kaming ibang papaupuin sa puso namin kundi ikaw lang. January 25, may this day be a start, Lord, na kinukumpleto mo kami dahil mahal mo kami. We won't forget this day. Thank you, Lord, you have first loved us. Salamat, Lord, mahal mo kami. And because of that, gawin mo kami daluyan ng pag-ibig mo. Let forgiveness flow. Flow now, flow. Thank you, Jesus. Thank you, Father.
Thank you, Holy Spirit. And Lord, may J1 Sherwood Park be a vessel of the love that comes from you, Father God. Salamat, Lord. Thank you. Una mo kami pinili. Ikaw ang nag-initiate. That's why, God, starting today, ikaw ang number 1 sa puso namin. Tulungan mo kami. Give us the grace. Give us the mercy for us to continuously recognize that it is you who first loved us. Thank you, Jesus. Thank you, Father. In the span of 1 minute, kung meron kang gustong sabihan ng I love you with the Lord, sige, lapitan mo, yakapin mo, sige. Grabe ang pag-ibig ni Lord ngayon dito. The love of the Lord breaks the yoke of the enemy. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Sabihin mo sa taong yan, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. I love you with the love of the Lord. Grabe! Pinupuno ni Lord ang church ng pag-ibig. Pinupuno ni Lord ang puso ng bawat isa ng pag-ibig niya. Woo! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And Lord, we are ready for more. We just dedicate everything unto you. Lahat na naka-experience ng pag-ibig ni Lord. Say, we love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise God. Palakpan natin si Jesus.